ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga igala, mga adlaw ka na itong talan. Welcome din sa itong panagupan sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Finiquito, mga igala. Yes, mga igala, kamusta mong tanan diha? Okay, babatan tanan. Ito ay, bilang na ba yung countdown na ito sa ito before magpasko, mga igala, no? Pero, anyways, daghantang mga, daghantang mga pagpangandam na karon, no? Katong nagiadlaw, andam na to ang Davao City Police Office, mga igala, alang sa to ang kaning simbang gabi o simbang gabi ginilahag mga mga igala, no? So, well, ang ato ang mga igala kapulisan nalagyan sa mga protocol na no? Ngay pahamtang ana ang karong panahon ng mga igala. But anyways, mga igala, dinhi na po tanong kay syempre na naman tay pila ka dekada na ning mga igala, pila ka dekada na ning ato ang total firecracker ban ordinance, mga igala, no? So 2 years, 20 years, no? 2001, mga igala, actually 2002 ang ordinance, mga igala, no? So 22 years na, 23 years na, no? Pero ang implementation, mga igala, sa maong total firecracker ban is nasa 24 years ata, no? O kung ika 24 years na nila, mga igala, no? Kaya nakainomdom ni mga igala grade 6 patak ni mga igala gito si si Mayor Rudy iyang ipaagi og isa ka executive order, no? Siya ganahan, mga igala, no, nga makita ang mga lagi kani makita nga maapilta sa mga igala listahan, no, kada New Year musugat lang na mga hospital, no, especially kaningon mga igala, no, di ba pag holiday season, mga igala, di ba code white man ang ato ang mga code white ang ato ang tanang mga ato ang DOH ana, di ba? Pero mga igala, tungod anang mga igala paboto manggod, well, daghan kay gasto po ang gobyerno, mga igala, kay syempre kasagangan sa mabutan, mga igala, kay mga pobre, no? O di ba?
O mo di wala maghilain makuha ng mga higala mo to gila sa gobyerno mga higala mo patabang gid na. Tapos ang kuan mo gano na mga higala, ang rasyonalya ng mga higala no kay tinuyuan man na ninyo ngano mo gasto man ng gobyerno. O instead na ikuan na kanya sila nga na-adoy tax mga higala, and then nasa siguro cost analysis siguro mga higala nga gibuhat na that time no. Well, wako balo kay kuan pa ba ako bata pa kuan ng mga higala ng 2001 mga higala no? Actually, mga higala, no? Kanang 2001 mga higala, akong mama na to pag-implement, lipay kay akong mama. Although akong mama, during the 2001, no, didn't vote kay Mayor Duterte mga higala. Pero, giganahan siya atong mga higala. Giganahan siya atong move, no, kay dili na siya makuya-kuyawan mga higala nga pag mo gawas mi og kanang bagong tuig maglakaw-lakaw kay mag-enjoy di na siya mabalaka ba nga walay mga buang nga mag-itsag pabuto diya sa gawas, no, kay daghan ba kay before the ban daghan yung mga amaw diha gid sa gawas mga higala itsahan kag pabuto kato pag yung mga kusog mga super lolo apla di ka mo pag nila itsa. So wala na balay nga mga buslot, no? Tungod ana nga kan mga higala kaning wala na firecracker ban mga higala ay tungod kay na firecracker ban mga higala. Matudlo na gyud kung kinsa ang kuan salarin ana nagapaboto mga higala. Anyways mga higala, speaking of kuan mga higala paboto kung bawal gyud mga higala to ang Davao City Police Office mga higala kuan pud sila no. Naka-alerto sila para niini mga higala no, so dapat wala mo transport mo transport man igo lang mo agi dili mo drop no, wala magkuan wala maligya wala maghupot wala mo gamit aning pabuto mo nga naka-alerto karon nato kapulisan para niini mga higala. Alang sa ubang detalye mga higala ato paminawon mga higala mubo nga pahayag ni Davao City Police Office spokesperson Captain Hazel Caballero Tuazon. Minaw na to. Sir, with regards sa firecracker ban, sir, ang ato ang City Director, Sir Police Colonel Manan Caracas Moarib is naghatag siya statement na no mercy to those violators sa ato ang firecracker ban. So automatic ma-filing of case, sir, just in case nga natay ma-caught in the act or mahibalan nga naay mga baligya or nagpabuto, sir, no, nga nag-violate sa ato ang firecracker ban diri sa ato ang resident sa Davao. Kay sa giingon sa ato ang City Director more than 2 decades or more than 20 years na ni nga gina-enjoy sa ato ang mga Quezon News ang walay pabuto during Christmas and New Year and other days, sir, no, within the month of December. So kailangan ato nang irespeto as per City Director nato kay once makuhaan og item, sir, ug nag-violate sa firecracker ban, automatic filing of case sa Office of the City Prosecutor. Unsa ba itong ginabuhat? Nabi tayo monitoring mo especially dito sa mga areas na asa dapat ginabaligya pabuto like dira sa may area Gurin. Yes, sir, nanatay mga dedicated PNP personnel nga gina-assign na sir within sa ato ang 19 police station and in support sa ato ang DCPO special unit diri sa ato ang National Senado. So naay naga-monitor ang mga palengke nato kung asa illegal nga ginapuslit o pagbaligya. Yes, sir. As per instructions sa ato ang City Director, sir, no, ginana siya mga instructions sa ato ang mga station commanders to monitor their areas of responsibility. Kay kung naay mga palusot, sir, o wala may balaan sa station siguro na-sanction, sir, ang mga station commanders nga sa ato ang City Director kay City Director na mismo, sir, no, ang naghatag og statement nga no mercy sa mga firecracker ban violators. So murag one strike policy nga na or kwan lang mag-explain kay na may explanation, sir. Explain okay. So mo to mga higala no, ang pahayag ni Davao City Police Office spokesperson Captain Hazel Caballero Tuazon mga higala. So mo to no, balikan na nato ang istorya na pala ning anti-firecracker kaning total firecracker ban ordinance mga higala no. So mo to kinahanglan dakpo na gini sila actually. So una mauni mo ang actually gingon dito ni acting city director mga higala no nga pila na 20 years na daw nga kaning zero firecracker injuries dili sa 20 years, okay, siguro 20 years kay 24 years naman ni mga higala taon during New Year kay
2014, if my if my memory serves right mga higala, natoy usa ka batan-on nga nagpabuto og kanang piccolo diha sa may beach club. Nagpatala diha sa SPMC nya pagkabalo nga kinahanglan siya kuan nadi kalimot siya nga nadi magtawag day police day ang kuan day ay kung tama kung tama ning hawa no dito sa Panabo nagpatambal wala na natala na mo na lagi mo lang mga higala wala mo patambal dala sa kuan sa SPMC mga higala kay mahadlok mapreso nga no bitaw naputlan pagkamot presohon pa wala man mo ni tamang disiplina ayun tanong siguro kanang ikuan lang no nanay kanang common lang na kanang fireworks display lang no kamo di lang gito maigno gid mga higala kay syempre tibuok kalibutan naga fireworks display tas dapo putingit-ngita no napol ba mo sunod mo na ikuan na mga higala. Well, pwede magyapon na may higala no ang city ray mo purchase no pero mo gasto ang kuan pa na ang prinsipyo pa na especially with acting mayor Baste Duterte mga higala ang prinsipyo na itabang ko ihatag ko na lang sa mga hinahanglan no kaysa makita ta na nga pilara na ka minuto na mahuman 30 minutos kaabot sa kaoras di ba mo na ilahang mana underlying nga kuan ba no although dahil lang po na yung i-donate po dito sa kuan ihatag na lang daw niya kaysa naman daw ang bata ay mabusog dapat ang mga tao may mabusog no muntiyan ang mabusog mo na lang prinsipyo. So, nara po na sa tuwa. Nara po na sila ha, no? Nga leaders. Kung sila yung dapat priority. No? So, pero kung po natin, bawal gihapon, no? Bawal gihapon ang paboto sa Davao City. No? Anyways, mga higala, balik kita mo lang sa mga importanteng pinumdum nga to si Bianan. Balik kita mga higala din sa ito palaguban sa itong tulamanong tabayan sa Radyo Pilipinas. Kauban nyo, Armando Feniquito mga higala. Yes, mga higala, no? Isa sa mga kuwan karon mga higala, no? Ginatutukan karon din sa ito ang gobyerno mga higala. No? Kani paghatag o pabalay mga higala, no? So, well, pag mayuntag kuwan, kadaghamang kong mga kuwan mga higala, no? Nakita ito nga, wala pag-ibalay mga higala, especially katong mga kuan no mga aside sa mga homeless nga nadala sa kalsada nga tulog no kana mga informal settlers no nga nasa ilalom sa kuan to for example ilalom sa tulay mo encroach na sila diha or mo ilan na squat mga higala tapos na kanang mga buffer zone na ipang kuan na nila ba no ilang pangsakupon mga higala no so ato ang kuan mga higala ato ang gobyerno na gina sa mga project pa balay po saya po no kay makuha po sa katong ginatawag nitang affordability sa balay no so karon mga higala no atong milabang session mga higala ang ato ang kuan no ato ang Davao City Council nagpasa o kaning sugit balaod doon may gala with regards sa kaning local housing local shelter plan mga higala no so kaning mga higalang local shelter plan mga higala is involved ni ang pagplano no sa pagpabalay mga higala with the partnership of other national government agencies mga higala no nga para mahatagan to pabalay mga higala no katong mga hatagang pabalay katong mga well-deserved mga higala no lahi nga scheme para niini mga higala nga pabalay no so anyways mga higala alang sa kompletong alang sa ubang detalye mga higala o impormasyon nga dapat ato masayang may baon mga higala atong paminawon mga higala no si Konsehal Diosdado Mahipos Jr. mga higala no alang sa rasyonale sa maong ordinansa. Aminaw na to. Karong adlaw atong gipasar sa ikatulong pagbasa ang local shelter plan sa syudad sa Davao antod sa tuig 2031. Kini nga ato ang local shelter plan naa diri nakahan-ay ang ato ang mga pagabuhaton arong matagaan atong saktong kasulbaran o katubagan ang mga hagit sa pabalay sa syudad sa Davao.
Isang mamahimong beneficiaries. Ato ang mga lain-laing mga sektor, labi na ang mga ISF nato. Katong mga nagkinahanglan, the underprivileged and the homeless citizens sa Davao. So socialized housing ang ato ang gina-focus dire. How do they apply for This is just a plan, and then incorporated in this plan are the affordability strategies. Nakita nato na natay public rentals na gina-propose, nakita nato na natay rent to own na gina-propose, na nay lease, na nay use of rack, dili lang kay automatic transfer of property. Kunya lain-lain pod ang klase nga pagatukuron, na atay single attached, single detached, na apoy mid-rise, og naay mga lain-lain na mga schemes na atong gipaningkamutan nga ma-approve dire kay mao ni among tan-aw nga makatabang aron masayon ang pag-angkon sa pabalay diri sa syudad sa Davao. So once meaning ani ang city government mismo ang magpatupod og balay para sa atong identify mga sectors. The city government will also endeavor to provide house and lot, pero this is not exclusively to be endeavored by the LGU. Okay, we need partnership with national government agencies and even the private sector para matubag ang ato ang mga panginahanglanon sa pabahay. So next step ani after sa passage, we are going to amend the shelter code. The shelter code contains the provisions upon which the shelter plan will be enforced and implemented, and we need to amend it to be consistent with our plan. So kung atong na naamoy alayon mo sa mga housing agencies like Pag-ibig, SHAFC, NHA, among others. So, ang atong plano is ay paabot na to sa ilaha to, but we do not we are not dependent on them kay maningkamot gid ang syudad sa Davao na maka pundar ta og ato ang pabahay para sa ato ang mga katawhan kay naa naman ta existing na yuta. Kinahanglan natong kwarta para pagtukod. Daghan na tagyuta existing kay naaman tay ang Los Amigos is an existing pabahay in partnership with NHA. Ang Salasang is also an existing pabahay in partnership with NHA. No, ato aganing ginapaningkamutan nga mamindaran ng kasabutan kay tuyo nato nakita na lay mo padayon sa pabahay na with partnership with NHA. Tapos napod tay yuta dito sa Tibuloy, napod tay yuta diri sa Manambulan na ato apong gina-develop pod. And hopefully makasecure ta og funding para matukuran o mga balay. Pero our plan is not house and lot lang, no, naputay land only na mga options para sa ato ang mga beneficiary. Napasalamat agdako sa Davao City Housing Davao City Housing Office kay sila gyud ang nangandam para mapasar ning ato ang local shelter plan. Pero sir, under the past na budget, sir, wala pa allocated budget for this, for the construction. Yes. Naatay budget for acquisition before, that's why we are able to acquire. Pero based on this plan, this will be incorporated pa sa atong AIP, LDIP to become basis for the future allocations and appropriations. Up to 2031 ni siya na plano, but subject to regular review every 3 years. Yes. Ang ato dako tag apasonon gatos kalibo siguro, pero ang atong priority naa sa 15,000 more or less ka mga balay kanin sila ang mga nasa lower bracket sa ato ang nanginahanglan jud. Target is up to 2031 and we need 17 billion. So 15,000 hangtod 2031 na siya. Yes, we're trying to provide that by 2031 nga kining nasa underprivileged gyud na strata matagaan yun nato og decent, adequate na pabalay para sa ilaha. Asa na to target po how na 17 billion, knowing na medyo sketchy pa relationship ng city government and the national offices. So we have suggested many ways na maka-provide na, no. We have to incorporate allocations for housing sa ato ang existing budget, and we are studying also the socialized housing tax under Republic Act 7279, which we can assess para madungagan ang atong pundo para maka hatag punta og sakto nga balay para sa mga nagkinahanglan, the underprivileged and the homeless citizens. Sir, we are not gearing towards private partnership for this, or are we also going to that direction? When we say kasi socialized housing, hindi lang yan siya
sa gobyerno lang, even the private sectors providing socialized housing. So we incorporate those numbers and see whether or not the number of household would answer the demand. No, so appeal na siya in partnership with private sector also. How about those na concern ni Councilor De Angara regarding sa taxes? Ang sa amendment I don't know what he means pag-abot sa pagsaka sa tax, but kung naa may mga adjustment, it will all be based on existing law and the need of the city. So, na sa diha. And only when justified. Will it be lower considering we are targeting sa mga nato tabangan nato na sa mga lower bracket po. Okay, what? Lower po ba ang taxes since we will not, what do you mean taxes? We will not tax the underprivileged and the homeless. We will find a way na ma-prioritize nato ang pundo sa gobyerno padulong sa socialized housing. Kaya para katong mga nabiktima sa infrastructure projects, katong nabutang sa delikado, apil na tong kasubo na to nga naay mga gipang demolish nga naa sa ilalom sa mangga nga sila pod matagaan og sakto na luna pod, no, in so many schemes katong rent-to-own, usufruct, lease, daghan pa maagi na makatagaan gyapon sila sakto nga bubong na ilang pasilungan. Homeless and the underprivileged. They should be prioritized. Wala dapat mabiyaan diri sa syudad sa Davao. Protektado dapat tanan. It can be extended, it can be amended at any time, but this will become a framework, the backbone for future actions. To clarify sa eligibility requirements sa mga beneficiary schools, to make sure na may taga-Davao lang dito sila, no? Kasi ang uban na po, banding delays na usap ko kayo na offer. Okay. Before you can qualify, you have to comply with Republic Act 7279, and we already have a local ordinance also, the shelter code, but we are going to amend it because we want to make sure that the qualification kanabang makatabang yun siya ba, dito palisdan ang tao nga gusto makakwalify. Asa na ba sir sa amendments sa the city housing already conducted a workshop for the proposed amendments which they will finish and then submit to us for further refinement. I'm sorry kung sa late, natin available ng mga houses for this possible beneficiaries. Naatay na sugdan na in partnership with NHA, ginapadali ni Mayor Baste Duterte kay gusto na niya gid na makitaan ang final na makapuyo na ang mga tawo. In fact, nag-acquire pod ta og dungag na pod nga area para sa ato ang advokasya o programa ni Mayor pod nga matagaan gyud pabalay ang mga nanginahanglan sa syudad. Pero dili pwede ito mga busar. Kanang naay guidelines and naay qualifications because this is one of the flagship program of the mayor to provide a decent and adequate housing for the citizens of Davao City. Sir, sa 15,000 na ito ng target housing and with this, sustain na ito in NHA, ilan lang ang kasunod? Priority lang tong 15,000 but we will endeavor to answer the backlog. So the priority is 15,000 in that span of period. So taas-taas pa gyud ang atong gokronon. Kaya na sir, with the plan. Kung kaluyan sa Ginoo, wala imposible pero kini gibuhaton na to ni para ni sa katawhan. So mga igala ang pahayag ni Konsehal Diosdado Mahipos mga igala ang ato ang kuan mga igala konsehal sa kaduang distrito mga igala. So anyways, iyan na explain dito mga igala kung unsa benepisyo unsa pa ba mga laing mga kuan nila with regards sa aning nahitabo nga kuan nahitabo nga unsa ni kaning pagpasa sa local shelter plan mga igala so it's magini ang kuan gyud mga igala ang target gyud sa kada local government tagaan gyud pabalay gini mga kuan tagaag pabalay ning mga tao mga igala nga way puy-anan or dili ka afford puy-anan mga igala na putoy mga scheme tingin nga rent to own tapos na puy uban mga igala nga libre gyud pero manihilan sila maintenance mga igala so dili lang siya more on kanang mga mga klase-klase nga mga estilo sa pabalay mga igala nga ilang i-apply under this local shelter program mga shelter plan mga igala.
no, which is this plan mga as part of the development plan of the city, no, nga mulong tadhang to 2031 mga katambayan. Anyways, mga katambayan, matay kong oras sa ngalan sa Tibok Persa, sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, mga kalakoy na ko, Armando Finiquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod na usab, dagang salamat, og mayang adlaw ka na tong tanan.